Hello, everyone. So, I have a short story for you. This is my personal experience. Nung bago ako magtrabaho bilang isang call center agent, ito yung panahon na nag-a-apply pa lang ako. So, nag-a-apply ako. And dahil hindi naman kasi ako college graduate. So, yung credential ko basically is high school graduate lang. And during my time, wala pang senior high. So, talagang literal na junior high school lang ang credential na meron ako. Hindi kasama yung training kasi nag-training din talaga ako marami akong training din na nasalihan. So, nag-a-apply ako noon. Siguro nakadalawang company na ako ng pag-a-apply noon. This particular person told me, hindi naman diretsong sa akin sinabi, pero ikaw kasi alam mo, hindi ka na bata, alam mo sa sarili mo na para sa'yo yon. Parang may sinabi siya na, at taas kasi ng pangarap, ganon. Siguro in their perception na siguro, sa tingin nila, pag nag-apply ka ng call center, kailangan college ka, ganyan. Kaya siguro din nasabi nila yon na ang taas ng pangarap. Ganon. And meron pang isa, nagsabi din, siguro mga ilang nakalipas na yon, natandaan ko lang during that time na parang may sinabi siya na something like titulado, mga ganon. So, hindi ko naman pinapansin yung mga ganon. Ako kasi yung klase ng tao na kung ano yung negative na marinig ko, hindi ko ina-absorb yon. Pasok dito, labas dito. Kasi alam kong hindi makakatulong sa akin yon. Ako yung klase ng tao na sa mga nakakilala sa akin, I'm a positive thinker. Hindi ako nagpapa-affect sa ganon. Matigas ang ulo ko kung ano yung gusto ko at alam kong makakabuti sa akin. Yun yung sinusunod ko. Hindi ako nakikinig sa iba. So, hindi ako nagpatinag talaga. Tigas ang ulo, di ba? Tuloy pa rin ang apply. So, nag-apply ako ng pangatlong company. Rejected. Fourth company rejected. And I remember the fifth company, bago ako natanggap is Teleperformance. So, nag-apply ako sa Teleperformance doon. Inabot ako ng 10 ng gabi. 10:30. Kasi one day process and sobrang dami, inabot ako ng 10:30 bago natapos yung final interview. Umabot ako ng final interview. And ang ending, failed. So, hindi ako natanggap. And to be honest, lahat ng pinag-a-applyan ko, kahit newbie pa lang ako noon sa call center, nagtatry pa lang ako, lagi ako nakakaabot sa final interview. Yung final interview lang na yan, ang hindi ko talaga mapasa-pasa. So yun nga, yung huling company na nag-failed ako is Teleperformance. Then, the following day, meron dapat akong schedule. Yun na nga kay FIS Global. Tapos sabi ko, mag-a-apply ako sa FIS yung gabi na yon. Tapos, inisip ko nung umaga, baka hindi na naman ako matanggap kasi nga, lagi namang failed. So, hindi dapat ako pupunta. And my aunt told me na, wala ka namang gagawin, pumunta ka na. So, 11 a.m. yung interview. Nagpunta ako ng 11 a.m. sa FIS Global sa Ortigas. Tapos, ayun, nagpunta ako, hindi nga ako naligo. Siguro yung ibang nakakaalam ng story na to. Hindi ako naligo noon, nag-half bath lang ako, nagpalit ako ng damit. Nakadress ako noon yung pinakasimpleng dress ko lang. Tapos, naka-body bag, tapos naka-doll shoes, naka-lugay. Yun lang, salamin, ganun. Tapos, low-key lang ba? Yung ganun. Ayun, so, punta ako. Natapos yung interview and lahat-lahat ay 6:00 ng hapon. Mga mag-aalas 6. And luckily, nakapasa ako. So, nakapasa ako and yung company na yon is sobrang grateful ako kay FIS Global. So, hindi ako nag-resign. Talagang umabot siguro ako ng mga 3 years sa company na yon or 5 years sa FIS. Hindi ako actually nag-resign. So, ang gusto ko lang iparating dito is, kung alam mo na kung ano yung kakayahan mo, kung alam mo kung ano yung gusto mo at kung ano yung gusto mong gawin, at salungat yon sa sinasabi ng ibang tao sa'yo, kahit gaano mo pa ka-close or kalapit sa'yo yung tao na yan, sundin mo kung ano yung magpapasaya sa'yo. Do what you think is right. Pero kung matigas ang ulo mo at gagawin mo yung gusto mo, samahan mo ng konting talino.
Hindi pwedeng ginagawa mo lang yung gusto mo, pero yung gusto mo makakasama naman sa'yo. 'Di ba? Isipin mo rin, gawin mo yung gusto mo basta makakabuti yun sa'yo. 'Di ba? Yun yung matigas ang ulo na ginagamitan ng utak. So, that's it. Kung ano yung sa tingin mong kakayahan mo, maniwala ka, ang unang-unang magtitiwala sa sarili mo ay ikaw, hindi ang ibang tao. Bago sila magtiwala sa'yo, kailangan makita muna nila na nagtitiwala ka sa sarili mo at kaya mo. Yan lang. Bye!